Ito, magandang balita ito sa mga barangay chairman. Aba, di ba, ang barangay chairman sa Pilipinas 42,000. Kasi 42,000 barangay ang buong Pilipinas. Luzon, Visayas, Mindanao. Kasi parang hinihahabol ng Senado na talagang i-postpone ang eleksyon or gawing i-extend ang posisyon ng mga barangay. At gagawin pa nila ngayon, ang panukala ng Senado, 6 na taon, parang Pangulo at parang Senador. Wow! Okay? At ang nagtutulak nito, di ko alam kung ito baka ingat kayo rito, baka ginagamit lang kayo. Alam mo, re-electionist ito eh. Si Senador Amy Marcos, ang atat na bigyan ng extension at umabot ng 6 na taon ang term ng mga barangay chairman sa buong Pilipinas. Siyempre, lahat ng incumbent na barangay chairman matutuwa. 42,000 barangay yun, di ba? Dahil papabor sa kanila. Isipin mo, 6 na taon na ang magiging term nila kung matutupad at magiging batas ang gusto nitong si Senator Amy Marcos. Di ba? Pero sabi ko nga, pabor ito sa mga incumbent, ay paano naman yung mamamayan na sawa-sawa na sa kalang barangay chairman dahil walang ginagawa? O may ginagawa man, ay pabor lang sa kanyang sarili at kanyang pamilya. Paano naman yun? Ha? Unang-una, may mga problema tayo sa local. Actually, ang aking pong paniniwala, pasintabi na. Kakaunti naman siguro talaga yung walang ginagawa. Majority sa mga barangay chairman ay matitino. Di ba? Good morning po at good afternoon. Good evening sa lahat ng barangay chairman sa buong Pilipinas at mga kamag-anak ninyo. Di ba? Ako naniniwala na kung magaling ang barangay chairman, nakukontrol ang tunay na katahimikan at kalinisan, magandang buhay ng bawat barangay na sasakupan niya. Hindi na problema ng national government ang peace and order ng bansa. Kasi ang chairman, napakalaki po ng responsibilidad sa ilalim ng local government code at mga batas na may iral. Kung kanilang sinusunod at napapairal yan, walang traffic problem sa barangay. Walang illegal parking, double parking, walang squatter, walang illegal gambling, lahat ng illegal, wala sana. Kung matino ang barangay chairman. So kung walang illegal activities sa mga barangay, hindi na problema ng mayor, hindi na problema ng governor, ang peace and order. Hindi na problema ng presidente, ng military at ng pulis, ang katahimikan ng bansa kasi nakukontrol na ng barangay. Pero sa ngayon, parang hindi natin naramdaman. Bakit napakalaki ng budget na nilalaan laban sa peace and order sa buong bansa ng national government? Ibig sabihin, may kakulangan. Maaaring hindi nagagawa ng barangay official, barangay chairman, ang sinasabi ng batas para sa kailang kapangyarihang linisin mo ang iyong nasasakupan. Dapat maganda ang buhay ng mamamayan sa nasasakupan mo. Dapat walang squatter dyan. Dapat walang masasamang elemento dyan. Dapat lahat sumusunod sa batas ang mga tao dyan. Kung magagawa ng barangay chairman yun, ay wala nang problema ang national government. At dahil dyan, kaya ko napapalaala ito, baka hindi nila alam, kung nagagawa ng barangay chairman ang kalinisan, katahimikan ng lahat ng lugar sa kanilang sasakupan, baka kulang pa yung 6 na taon na term para sa kanila. Baka mas dagdagan pa, mas okay. Pero ngayon, pasintabi na, alam naman natin, naglulumiyad ang katotohanan ng maraming problema sa barangay. Tapos bibigyan mo ng extension ng 6 na taon, gagawin mo ng 6 na taon ang term ng bawat chairman sa 42,000 barangay nationwide. Hindi kaya political propaganda lang ito? Dahil re-electionist yung ibang senador, katulad ni Amy Marcos, nangangailangan ng boto, nangangailangan ng kakampi. Kaya ngayong panahong ito, na next month ay kampanya na, dahil sa naghahanap ng kakampi. Kasi kung ito'y itunulak ni Amy, malayo pa lang ang eleksyon. O from day one na siya ay senador, ay kanyang ipinost na itong extension at pagpapalawak ng kapangyarihan ng barangay o term ng barangay, hindi makukulayan na pampolitika lang. Ngayon February, kampanya na Pagkatapos ng Pasko at pagpasok ng bagong taon, kampanya na Actually, yung iba nga nangangampanya na ngayon. Pero ngayon, ito yung galaw.
Alam niyang 42,000 barangay, may asawa, may mga anak, may pamilya yan. Aba, daan libong boto rin yan. Dahil sa gusto niya ay bigyan ng mas malawak na kapangyarihan ng barangay. Yung ba kailangan ba natin sa panahong ito? O sila nangangailangan dahil akala niya ay makakatulong sa kanyang o mga politiko makakatulong sa kanilang re-eleksyon. O di ba? Gamit na gamit. O ingat po tayo. Baka pagkatapos ng eleksyon, hindi na pag-usapan ito. Ngayon lang pinag-uusapan dahil kailangan ng suporta. Aba, nagagamitan pagka ganon. Inuulit ko, kung matino ang barangay at nagagawa ng barangay chairman ang lahat ng mga obligasyon niya sa ilalim ng batas, kulang pa yung 6 na taon na term nila. Pero sa gayon, ilang dekada na silang barangay, pabalik-balik, wala namang gaano nag-development. May problema pa rin. Gano'n hindi ko kayo sinisiraan. Ipinapalaala ko lang sa ilalim ng Local Government Code at mga batas, National, City Ordinance, Municipal Ordinance, at Sangguniang Panlalawigan Ordinance, mga local law, kung ipatutupad lang yan, malinis ang lahat ng barangay. Pag sinuportahan pa ng national law, ano yung national law? Republic Act. Dapat malinis ang barangay. Pag malinis ang barangay, ulitin ko, wala nang problema ang national. Pero bakit ang dami ng problema sa national? Pati problema sa barangay, dala-dala ng national. Ay kasi nga, hindi nagagawa nila ang kanilang trabaho. Tapos gagamitin itong ganitong issue na extension. Ay pang politika lang yan para sa akin tingin at opinyon. Naggagamitan lang kayo. Magpapagamit kayo. Gagamitin naman ninyo. Mahirap yan. Huwag ka sanang ganon. Yan ang mahirap sa Pilipinas at dito sa ating bansa. Punong-puno ng propaganda. Punong-puno ng mga personal interest at political interest. Hindi mo gaanong maramdaman yung nasa puso na galawan para talaga sa bayan. Laging may anggulo ng pangsariling interest. Laging may anggulo ng pangsarili dahil gusto nila ay makakuha ng maraming suporta sa lokal dahil mag-e-eleksyon. Huwag naman ganun. Huling-huli naman eh. Okay? Kung yung inyong ginawa nung araw ay bigyan ng kapangyarihan ng barangay, bigyan ng dagdag na pondo ang mga barangay, nung araw pa, mas maganda. Lalo na kung malayo pang eleksyon, ginagawa nyo ang kabutihan ng suporta sa barangay, mas okay. Hindi po ako tutol. Sang-ayon ako na bigyan ng karapatan ng mga barangay kung kinakailangan. Pero huwag naman dahil lang sa pampulitikang galawan. Dapat seryoso. Dapat totoo. Abangan natin. Baka naman after election mawala na itong isyong ito. Sayang lang. Nagkagamitan na naman. Di ba? Kaya good news ito kung matutuloy. Pero kung hindi, yun ang hindi maganda. Pero hindi ibig sabihin, binibigyan ng extension, papalawakin ang kapangyarihan ng barangay chairman, sasamantalahin na. Hindi. Dapat po ay ipakita naman ninyo. Good morning sa mga barangay chairman at inyong pamilya. Magandang balita ito para sa inyo kung totoo. Pero kung hindi, ingat na lang po. Please like, share. Inuulit ko, pag malinis ang barangay, malinis ang buong bansa. Pag may katahimikan ng barangay, may katahimikan ng buong bansang Pilipinas. Yun lang po yun.